Good morning, good morning. Or good afternoon sa Pinas. So matagal din akong hindi naka-upload dito sa YouTube kasi nag-concentrate ako sa Facebook. So minsan na lang So minsan na lang ako nag-upload dito sa YouTube. For today's vlog, sagutin ko lang yung mga tanong na pinadala sa akin sa Messenger, tulad ng message ni John Raymond Florindo, message ni Wilson Rab, Red Belisa, Nonoy, Rafi Aaron, Sorry Katarinin, Ayan Ray Alparage, John Alfred Intia, Jose Armada, si Jonah Dominguez, Kim Figarido. So, ito po yung mga tanong sa akin. Ang kadalasan ng mga tanong sa akin is ano yung requirements para makasampa ng US flagship. So, ang ibibigay ko siguro sa inyo, yung pinaka main natin na isa sa mga requirements is dapat green card holder ka or US citizen, mas maganda. Then kapag meron ka ng visa na ganon, so madali na lang mag-apply ng mga requirements dito para makasampa ka ng US flagship. So ito, step-step ko yung pagbigay ng requirements, kaya makinig kayo guys, at especially sa mga nag-message sa akin, para sa inyo to, video na to. So ibibigay ko yung link dito sa comment section, yung link ng paano kumuha ng TWIC card. So ano ba ibig sabihin ng TWIC card? Required by Maritime Transportation Security Act for workers who need access to secure areas of the nation, maritime facilities, and vessel. So si TSA conduct a security threat assessment or background check to determine a person eligibility and issues the credential, US citizen, and immigration in certain immigration categories may apply for credential. Most mariners licensed by US Coast Guard also required credential. So, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin ng TWIC card. Pag may TWIC card ka na background check ka na. Wala kang kaso sa Pinas, wala kang kaso dito sa US. So, yan ang unang kukunin nyo, yung TWIC card. Lalagay ko yung link sa baba. Ang gagawin nyo lang, mag-fill up kayo dyan. Then, mamimili kayo kung saan kayo magbabayad. So, kapag nakabayad na kayo, I think maghintay kayo ng 3 weeks yata yung delivered ng TWIC card. Yes, mga ganon yung ganyan yung mga pag-process. So, yan yung isa sa mga tanong. So, nasagot ko na. Isa sa mga requirements. Green card holder ka dapat or US citizen. The next is TWIC card. Babasa muna ako dito sa Messenger. Isa sa mga tanong is, Sir, how to apply, sir? Dito po ako sa US. Pag meron ka ng mga requirements, pwede ka na maka-apply sa mga yun dito. So, explain ko rin yan sa next vlog natin kung paano mag-apply sa yun. Sir, good morning. Paano po ba sumakay sa US flagship? Marino din ako, galing Pinas, green card holder at bulk experience. Sabi ni Red Belisa. So, madali na lang sa'yo, sir, na makasampa dahil meron pa ng experience. So, hindi ka na manibago sa trabaho sa barko. So, US flagship. So, madali lang. Yun yung una kong sinabi. Dapat US citizen or green card holder ka. TWIC card. Yun yung muna unahin. Sabi ni Noy, 60 din po ako. Bali 7 months po ako dito sa US, Ohio. Second officer since 2013. Kasi, okay. Sabi ni Noy, so balak niya mag-surveyor dito
wala po akong idea kung paano mag-apply ng surveyor. So, try nyo lang siguro mag-apply sa mga website dahil wala po akong idea. Ang idea ko lang po is paano sumakay ng US flagship. Kung pwede, kung meron na kayong Quick Card, so pwede na kayong mag-apply ng BT, Basic Safety Training. Okay? So, papakita ko rin yung mga certificate ko. Kunin ko. So, ito na yung mga certificate ko. Ang next na unang kunin nyo na training is ang basic training. Basic training. After nyan is BPDSD. After ng BPDSD, kumuha kayo ng PSC. Proficiency in Survival Craft. Then after nyan is, kung DIC kayo, is RFPNW. Navigational Watch yan. Then, Able Seaman Course. After nyan is, pwede nyo na i-endorse sa US Coast Guard. So, after ma-endorse nyo sa US Coast Guard, magkakuha kayo ng Merchant Mariner Credentials. Ito yon. So, nandito lahat ng mga in-endorse nyo, yung mga training nyo, naka-indicate lahat dyan. So, kapag pupunta ka sa Union, ang dalhin mo lang is ito lang. Wala na yung mga certificate na yan. So, ito, isang pirasong papel lang to. Yan lang yung dadalhin mo. And pag-apply mo sa Union, bibigyan ka ng registration. Saan ba yung registration ko? Dito yata. So, ito yon. After mo mag-apply sa Union, so, bibigyan ka ng medical. So, papamedical ka nila. Then, after ma-fit ka, so, gagawan ka nila ng registration card. Ito yon. Then, yung registration card na to, ito yung gagamitin mo at ipapakita mo sa kanila. Ito yung ipapakita mo sa kanila kapag nakapili ka na ng barko. So, lahat ng mga certificate na to, pati yung MMC, itago mo na yan. Pwede mo na yan hindi dadalhin. So, ito na lang dadalhin mo kapag naka-apply ka na sa Union. So, isang 1/4 lang to. 1/4 lang yata to eh. So, ganyan lang kadali mag-apply sa Union. Ang purpose naman ng Union is marami silang hawak na mga shipping company dito sa US. So, every shipping company, pag kailangan nila ng mga ratings, binibigay sa Union, then si Union naman, yun yung pinupost nila sa board. Kung makikita nyo, yung board na yan, na ganyang board, dyan nila nilagay yung mga bakante. So, ang gagawin mo, mag-abang ka lang dyan. Pag may nakita ka ng position na angkop doon sa position mo, na the-same doon sa position mo, i-grab mo yon, kunin mo yung barko na yon, pupunta ka sa patrolman, dadalhin mo tong registration, sir, can I take the vessel, blah, blah, blah. So, kukunin niya to, then, i-encode niya sa computer na ikaw na yung kumuha. But, kung wala kang kasama na kumuha ng barko na yon, sa'yo mapupunta. Dito kasi sa registration card, merong tinatawag dito na seniority. Okay? Dito kasi sa registration card, guys, meron kasing nakalagay dito seniority. Seniority C, Seniority B, and Seniority E. So, ang pinakamatagal na is Seniority E. So, ako is baguhan pa lang, Seniority C. Halimbawa, kinuha ko yung barko na yon, then may kasama ako na halos sabay kami or tatlo kami pumunta sa patrolman. Sir, kunin ko to. Si MB, blah, blah, blah. Bigay nyo yung registration. So, ang gagawin ni patrolman, dahil sabay-sabay kayo, titingnan niya yung seniority. Alam ba, may kasama kang kumuha na seniority E. So, ikaw C ka lang. Hindi sa'yo mapupunta yung barko na yon. Sa kanya mapupunta. Mga tanong dyan about sa registration card, willing po ako magsagot. Isa sa mga tanong, siguro,
Limbawa sir, dalawa lang kayo. Puro kayo C, seniority C. Ito naman yung gagawin ng patrolman. Kailan ka ba nag-registration nito? Anong date? Kung nauna ka na kumuha ng registration nito, sa kanya mapupunta. So, meron kasing date dito kung kailan ka kumuha ng card na to. Okay? Sana naliwanagan lahat. Sabi ni Rafi Aaron, ano po mga requirements? So, nasagot ko na. So, sabi ni Sani, kung may hiring bang si person yun. Yes po, sabi ni Kwan, magandang tanong din to ni Sonny Katarinin. Sabi niya, kung may mga hiring daw na mga cook or steward sa barko, napakarami po. May chief cook and steward. Ang tawag naman nila is SA, steward assistants. So, may cook, chief cook, and steward. Nag-hiring din po kami, Sir Sonny. Sabi ni Ayan Ray, good morning, nakita ko po ang mga babarko po kayo. Dito sa iyo is dati rin po akong seaman. Magpaturo sana ako kung saan simula. Yes po, ito, nasagot ko na to. Anong unang mga requirements? So, tweak card, pwede din po unahin yan, yung tweak card na yan. Sabi ni John Alfred Intia, pangutana, sir, kung saan mag-apply sa isayo, sir. So, nasagot ko na, sir, yung paano mag-apply ng isayo, sa isayo. So, Armada, Boss Good PM, paano mag-apply ng seaman. So, ayan, nasagot ko na rin. So, yung mga basic na mga question, so, nasagot ko na. So, hanggang dito lang muna yung vlog ko. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment na kayo below. Then, ilagay ko rin yung link ng tweak card. So, ito pala si Daddy Marino in the US. Please subscribe my YouTube channel, Daddy Marino in the US. Thank you so much. Bye-bye. Kape muna.